Tunghayan natin ang buod ng isang aklat sa araw na ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ang gabay sa iyong isip at buhay na hindi mo natanggap sa paaralan ay ang aklat na $1 Million Habits, 2017. Ipinapaliwanag nito kung ano ang kailangan mong gawin upang maabot ang iyong buong potensyal at ang mga lihim ng tagumpay. Tungkol sa may akda, si Brian Tracy ay naglakbay sa 120 bansa at nagtrabaho sa maraming negosyo. Sa kahabaan ng paraan, nakakuha siya ng iba't ibang mga kasanayan at wika. Sa nakalipas na 35 taon, nagtrabaho siya sa malalaking korporasyon upang tulungan silang makamit ang kanilang mga layunin. Isa na siyang matagumpay na pinuno ng seminar, consultant, at tagapagsalita. Panimula. Ang iyong utak ay isang kamangha-manghang organ na may 100 bilyong selula na bawat isa ay may hanggang 20,000 koneksyon sa iba pang mga neuron. Marahil ay mas marami kang iniisip kaysa sa pinagsama-samang lahat ng mga molekula sa universo. Ang iyong mga kakayahan ay walang limitasyon. Gayunpaman, malamang na hindi mo maabot ang iyong buong potensyal. Bakit ganon? Hindi mo nakuha ang manual, kaya kinailangan mong ayusin ang mga bagay sa iyong sarili. Iyon ay hindi sapat, gayunpaman, kung gusto mong magtagumpay. Malalaman mo kung ano mismo ang dahilan kung bakit mas matagumpay ang ilang tao kaysa sa iba sa buod na ito ng $1 Million Habits ni Brian Tracy, pati na rin kung ano ang kailangan mong gawin para maging matagumpay. Ngunit una, kailangan mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng tagumpay para sa iyo. Ito ay, ayon kay Tracy, ang kakayahang mamuhay sa paraang gusto mo. Iminumungkahi ni Tracy na sa kabila ng ating mga individual na pagkakaiba, lahat tayo ay nagbabahagi ng 4 na pangunahing layunin sa loob, isang pangangailangan na maging malusog sa katawan, magkaroon ng magagandang relasyon, masiyahan sa ating trabaho, at maging malaya sa pananalapi. Bigyan ng iyong sarili ng mabilis na pagsusuri sa bawat isa sa mga lugar na iyon sa sandaling ito. Markahan ang iyong sarili sa pagitan ng 1, mababa, at 10, mataas, para sa bawat isa. Paano mo magagawa? Tatalakayin na natin ang $1 milyong na mga gawi na kailangan mong paunlarin upang mapataas ang mga markang iyon na saan ka man sa kasalukuyan. Ang mabuting balita ay ang mga gawi na ito ay maaaring matutunan ng sinuman, kabilang ka. Kaya't paano natin simulan ang mga synapses na iyon at matuto? Ang unang ideya ay sanayin muli ang iyong sarili upang maging matagumpay. May issue ang mga tao. Ang bawat isa sa atin ay nakabuo ng isang natatanging self-concept na nagsisilbing pangunahing subconscious na programa. Isinulat namin ang lahat ng nangyari sa amin, bawat emosyon na naramdaman namin, at bawat pakiramdam na naranasan namin. Nakakaapekto ito sa kung paano tayo kumilos. Ang sariling ideya na ginawa namin ay nagpapasya sa aming posibilidad at pagpapatupad. Sa bawat bahagi ng iyong buhay, mayroon kang maliit na ideya sa sarili. Nakalulungkot kapag nakuha mo ang katangiang iyon, palagi kang kikilos sa ganoong paraan. Sa makatuwid, kahit na mayroon kang potensyal na maging isang mahusay na linguist, halimbawa, kung ang iyong konsepto sa sarili ay nagsasabi sa iyo na ikaw ay masama sa mga wika, malamang na hindi ka kailanman magiging multilinguist na gusto mong maging. Pinipigilan ka ng iyong limitadong konsepto sa sarili. Ang susi ay upang mapabuti ang iyong mini self-concept sa lugar na yon kung talagang gusto mong makamit ang higit pa sa lugar na yon. Ngunit eksakto kung paano mo makakamit yon. Ang pagsusuri sa 3 aspeto ng iyong self-concept, ang iyong self-ideal, self-image, at self-esteem, ay ang unang hakbang sa muling pagprograma ng iyong sarili. Ang ideal na imahe na mayroon ka ng iyong pinakamahusay na sarili ay ang iyong self-ideal. Ito ay isang kombinasyon ng iyong mga mithiin, adhikain, at mga katangian na nais mong magkaroon ka. Ang mga superior na manggagawa ay may hindi mapag-aalinlangan ng imahe ng kung sino ang kailangan nila. Maaari kang kumilos ng mas mabilis patungo sa pagiging taong iyon kapag naitatag mo na ang iyong sariling positibong ideya sa sarili. Ang iyong sariling imahe, o panloob na pangunawa sa sarili, ay nakakaimpluwensya sa iyong panlabas na pagganap. Sa loob at labas, ang pagiging masaya at produktibo ay pareho.
Kung sakaling makita mo ang iyong sarili bilang hindi gusto o hindi sigurado, ang iyong panlabas na katauhan ay magpapakita ng katulad na bagay. Punan ang iyong isip ng mga positibong larawan ng iyong sarili na gumaganap sa iyong pinakamahusay at panatilihin ang mga ito doon upang madaig ang anumang negatibong aspeto ng iyong sariling imahe. Pagkatapos ay mag-unwen. Sa puntong kailangan mong gumanap mamaya, maaalala ng iyong panloob na isipan. Sa wakas, ang iyong pagtitiwala ay ang malapit sa tahanan na bahagi ng iyong ideya sa sarili, at marahil ang pangunahing bahagi, ito ay ang halaga na tulad mo sa iyong sarili. Ang iyong buong buhay ay umiikot sa paligid nito. Ang mga positibong karanasan ay nagpapataas nito, habang ang mga negatibong karanasan ay nagpapababa nito. Naapektuhan din ito ng agwat sa pagitan ng iyong ideal na sarili at ng iyong aktwal na sarili. Sa punto na ang iyong patuloy na eksibisyon ay matatag sa iyong ideal, ang iyong kumpiyansa ay tumataas. Sa puntong nagkakasalungatan, bumabagsak. Ang iyong pagganap ay bubuti, ang iyong pagganap ay magiging mas malapit sa iyong ideal, at bilang isang resulta, ang iyong pagpapahalaga sa sarili ay tumaas. Sa katunayan, kahit isang bagay na prangka, tulad ng rehashing, ako tulad ng aking sarili, nagpapabuti ng iyong pagpapahalaga sa sarili ng husto. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng mga salita. Subukan mo. Hindi magtatagal, mas tiyak at mas masaya ka sa iyong sarili. Ano ang silbi ng paggawa nito? Magagawa mo ang milyon-milyong mga gawin na kailangan mo upang mapagtanto ang iyong buong potensyal sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas mataas na pagpapahalaga sa sarili. Mababago mo ang iyong realidad kung babaguhin mo ang iyong konsepto sa sarili. Sa mga sumusunod na lugar, titingnan natin ang 4 na pangunahing layunin na sinuri natin sa panimula, simula sa mga propensidad na gusto mong maging fit at sound. Pangunahing kaisipan 2. Sunod-sunod na mga tagubilin upang manatiling fit at solid. Walang kahit isang anino ng pagdududa, ang hinaharap ay lahat ay mabuti. Maraming individual ang kasalukuyang nabubuhay sa kanilang 90s at kahit 100s. Ang iyong layunin ay dapat na gawin din kaya, paano ito magagawa ng mas epektibo? Piliin munang maging malusog at fit. Iyon ay nagpapahiwatig ng pagsubaybay sa iyong naaangkop na timbang. Iyan ang iyong opsyon kung ikaw ay sobra sa timbang. Gumawa ka ng desisyon na kumain, hindi ka pinipilit na gawin ito. Mayroong maraming mga dieta na magagamit upang tumulong, ngunit ang lahat ay bumaba sa 5 salita. Kumain ng mas kaunti, magsanay ng higit pa. Kakailanganin mo ng oras upang mawala ang iyong kaunting dagdag. Ngunit magtakda ng isang layunin at isulat ito. Tukuyin kung ano ang kailangan mong gawin. Gawin upang maabot ang iyong layunin. Pagkatapos nito, gawin ito hanggang sa makarating ka doon. Pangalawa, kumain ng masustansya. Kumain ng mas maraming buong butil, prutas, at gulay upang mapanatili ang isang malusog na dieta. Uminom din ng maraming tubig. Bawasan o alisin ang 3 lason ng harina, asukal, at asin. Mahalaga rin na kumain sa tamang oras. Maaari kang magbawas ng timbang sa pamamagitan ng pagkain ng 20% ng iyong mga kalori pagkatapos ng 2 oras PM sa kabilang banda. Kung kumain ka ng 60% hanggang 80% ng iyong mga kalori pagkatapos ng 2 oras PM, makukuha mo ito. Tandaan ang mga tip mula sa dietitian na si Adele Davis. Kumain tulad ng isang hari para sa almusal, isang prinsip para sa tanghalian, at isang dukha para sa hapunan. Pangatlo, kumilos ka. Araw-araw, galawin ang bawat kasukasuan ng iyong katawan. Maaari kang maging isa sa mga pinakamalakas na tao sa mundo sa pamamagitan ng pag-ehersisyo ng 200 minuto bawat linggo, kahit na maglakad ka lang ng 30 minuto sa isang araw. At kung hinahamak mo ang pisikal na aktibidad, isuko mo na. Upang manatiling malusog at fit, dapat mong kumpletuhin ito. Pang-4, ingatan mo ang iyong sarili. Matulog ng 6 hanggang 7 oras bawat gabi. Makikinabang ka ng husto sa pamamagitan ng pagtulog pagsapit ng 1:00 PM, at ang pagkakaroon ng mas maraming tulog ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas malinaw, mas alerto, malikhain, at matalino.
Gayon din, bawat taon, dapat kang magpahinga ng hindi bababa sa 120 araw. Sabi mo imposible. Para sa panimula, maaari kang makakuha ng 104 sa pamamagitan lamang ng pagtiyak na maglilibre ka tuwing weekend. Kabilang ang mga pampublikong okasyon ay nagbibigay ng higit pa. At pagkatapos ay mayroon kang mga araw na walang pasok sa itaas. Ikalima, linisin at i-floss ang iyong mga ngipin 2 beses araw-araw. Maligo o mag-shower ng regular at linisin ang iyong mga kuko. Siguraduhin kumuha ng mga pagsusulit sa ngipin at pisikal upang maagang mahuli ang mga problema. Ika-6, alalahanin ang mga bagay na ito. I-lock ang sasakyan, at hilingin sa iyong mga manlalakbay na gawin din panatilihin ang katamtaman sa lahat ng iyong mga aktibidad. Maging upbeat sa lahat ng oras. Bukod pa rito, maglaan ng 30 hanggang 60 minuto bawat araw sa pagmumuni-muni at pag-iisa. Panghuli, ngunit hindi bababasa, gawin ang kapayapaan ng isip ang iyong pangunahing layunin. Gawin lamang kung ano ang nararamdaman mo na tama at natural. Ibinaba ang lahat ng iyon. Pag-usapan natin ang iyong mga relasyon ngayon. Pangunahing konsepto 3, paano magkaroon ng magagandang relasyon? Si Aristotle, isang Griyegong pilosopo mula noong unang panahon, ay nagsabi na ang mga tao ay mga hayop sa lipunan. Kinumpirma ito ng psychologist at may akda na healthy personality, Sidney M. Johnson. Ang iyong mga relasyon ay aabot sa 85% ng iyong kaligayahan. Kaya magandang ideya na itaguyod ang mga kapakipakinabang na gawain upang makagawa ng hindi kapanipaniwalang mga koneksyon, tama ba? Upang makamit iyon, narito ang ilang mga aksyon na maaari mong gawin. Paunlarin muna ang pagtanggap. Ang bawat tao ay nagnanais ng walang pasubaling pagtanggap. Matutugunan mo ang pangangailangang ito sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa lahat ng iyong nakakasalamuha na mahalaga, at tatanggapin ka rin. Kapag nakakakilala ng mga bagong tao, ang isang simpleng ngiti ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Pangalawa, magtrabaho sa pagpapabuti ng iyong sariling pagpapahalaga sa sarili pati na rin ang pagpapahalaga sa sarili ng iba. Paano? Magsimula sa bawat araw sa pamamagitan ng pagkilala sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Magpasalamat na ikaw ay buhay, may mga kaibigan, at nasa mabuting kalusugan. At sa tuwing magagawa mo, ipahayag ang iyong pasasalamat. Hindi mo lang pinapalakas ang pagpapahalaga sa sarili ng tatanggap sa tuwing gagawin mo ito, ngunit pinapalakas mo rin ang iyong sarili. Pagkatapos, sa puntong iyon, purihin ang mga individual sa kanilang mga katangian, kanilang hitsura, kanilang mga katangian, kanilang mga ari-arian, at higit pa, iunat iyon sa kanilang mga anak at asawa. Magbigay ng palakpakan at pag-endorso sa anumang punto na magagawa mo. Gawin ito kaagad at maging tiyak tungkol sa iyong pinupuri. Magdudulot ka ng mga individual na makaramdam ng kahalagahan at paggalang. Sa wakas, bigyang pansin. Nakalulungkot, ang napakaraming tao ay hindi mahusay na mga miyembro ng madla. Gayunpaman, upang matulungan kang mapabuti ang iyong mga kasanayan, narito ang ilang mga mungkahi. Una at pangunahin, tumuon sa mga mata at bibig ng kausap habang nakikinig ng mabuti. Pangalawa, maghintay ng ilang sandali bago tumugon. Ito ay dapat lamang tumagal ng 3 hanggang 5 segundo. Tinitiyak nito na hindi ka makikialam. Bukod pa rito, ipinapakita nito na isinasaalang-alang mo ang mga salita ng ibang tao bago tumugon. Sa katunayan, mas malalalim mo rin ang mga salita ng ibang tao. Ang susunod na hakbang ay linawin ang mga salita ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanila. Panghuli, ngunit hindi bababasa, i-rephrase kung ano ang sinabi ng ibang tao sa iyong sariling mga salita. Kung linangin mo ang mga gawaing ito sa bahay at sa trabaho, walang alinlangan, nagagantimpalaan ka ng mahuhusay na relasyon. Pangunahing ideya 4, paano gawin ang gusto mo? Ngayong maayos na ang iyong mga relasyon at kapakanan, oras na para pag-isipang gawin ang gusto mo, lalo na sa trabaho. Ang mga oportunidad na may kaugnayan sa trabaho ay halos walang katapusan. Sa US lamang mayroong higit sa 200,000 natatanging mga posisyon. Kaya pag-isipan kung ano ang gusto mong gawin
at huwag basta-basta kilalanin ang pangunahing gawain na nagpapatuloy. Pag-isipan ang iba't ibang uri ng mga trabahong available, at subukang maghanap ng isa na madali mong matututunan at magagawa. Iyan ang posisyon kung saan gagampanan mo ang iyong pinakamahusay at malamang na kumita ng pinakamaraming pera. Sa buong iyong karera, patuloy na suriin ang pagpipiliang iyon. Sa buong buhay nila, ang ilang individual ay kapansin-pansing mga tagumpay, nagdadala sila ng mas maraming pera, magkaroon ng magandang relasyon sa pamilya, kaibigan, at iba pa, manatiling malusog, at mabuhay ng mas masaya, mas mahabang buhay. Ang karamihan ng mga individual ay nakakamit ng kaunti. Ang iyong layunin ay dapat na sumali sa mga piling tao. Ang mga gawin ng high achievers at low achievers lang ang pinagkaiba. Sa makatuwid, ang pagbuo ng mga tamang gawain ay mahalaga kung gusto mong makamit ang mataas na antas ng pagganap. Sa unang lugar, talagang bumaluktot upang ibahin ang sarili sa isang individual na kailangan mong maging. Ang iyong mga dating propensidad ay hindi gumawa ng anumang pagkakaiba kahit kaunti. Magpasya na ang iyong hinaharap ay magiging iba sa mga karanasan mo sa nakaraan. Pangalawa, simulan ang paggawa ng mga pinag-isipang plano para sa iyong buhay. Ang iyong layunin ay maging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili sa lahat ng paraan. Pangatlo, ilagay ang iyong sarili ng malinaw na mga layunin sa mahabang paghatak. Suriin kung nasaan ka sa kasalukuyan, at kung saan ka kailangan sa isang tiyak na petsa mula ngayon, at map out kung paano ka makakarating sa oras na naa-access mo. Bagamat mahalagang magkaroon ng isang malinaw na layunin, dapat mong panatilihing bukas ang isip tungkol sa kung paano maabot ito. Pang-apat, magtakda ng mga pang-araw-araw na layunin para sa iyong sarili. Hindi sa iyong telepono, tablet, o computer, ngunit sa isang notebook. Isulat kung ano ang gusto mong magawa. Ang iyong pagnanais na makamit ang mga layuning iyon ay pinatitibay ng simpleng pagkilos ng pagsulat. Actually, the night before is the best time to do this because your subconscious mind will work on the list. Ang susunod na hakbang ay bigyang prioridad ang mga item sa iyong listahan. Simulan ang ugali na ito ngayon, at sa loob lamang ng 30 araw, mamamangha ka sa kung ano ang magagawa mo. At paano mo madadagdagan ang iyong output? Mag-concentrate muna sa iyong lakas. Gawin ang higit pa sa iyong mga lakas. Magagawa mong kumpletuhin ang mga gawaing iyon ng mas mabilis, habang mas mahusay ka sa mga ito. Makakarating ka roon sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas mahirap at para sa mas mahabang oras, magsisimula ng maaga, pananatiling huli, pananatiling nakatutok, at pananatiling abala sa buong araw. At magtrabaho ng mas matalino sa pamamagitan ng paghahanda para sa lahat, kabilang ang mga pagpupulong, panayam, at aktibidad sa loob at labas ng trabaho. Maaaring ubusin ito ang ilan sa iyong oras ngayon, ngunit sa katagalan, makakatipid ito sa iyo ng oras. Isang bagay na hindi mo magagawa ay ang labis na paghahanda. Ang huling payo tungkol sa trabaho ay ang mga sumusunod. Magdamit na parang papunta ka sa isang lugar sa pang-araw-araw na buhay, ang mga unang damdamin ay talagang mahalaga. Pag-isipan kung paano ka tumitingin kapag lumipat ka sa direksyon ng trabaho sa unang bahagi ng araw, ano ang sinasabi ng iyong hitsura tungkol sa iyo. At ano ang iisipin ng isang taong nagmamasid sa iyong workspace tungkol sa empleyado. Kung gusto mong isipin ka ng mga tao ng positibo, anong mga pagbabago ang maaari mong gawin sa iyong hitsura o kung paano ka nagtatrabaho? Pangunahing kaisipan 5. Mga tagubilin upang lumabas na walang bayad sa pera. Alam mo ang kilalang kasabihan, kung haharapin mo ang mga sentimos, haharapin ng mga dolyar ang kanilang sarili. Ito ay totoo sa lahat ng paraan, at totoo rin na ang karamihan sa mga self-made na milyonaryo ay lubhang matipid. Hindi sila bibili ng isang tunay na bagong bagay kung sakaling makuha nila ito sa second hand. Hindi sila bibili sa anumang paraan kung maaari silang mag-arkila. At kung makahiram sila ng kailangan nila, bakit sila mangungupahan? Sa makatuwid, kailangan mong mag-isip at kumilos tulad ng isang milyonaryo kung nais mong makamit ang tagumpay sa pananalapi. Suriin natin ang ilan sa kanilang iba pang mga gawain upang makita kung ano ang nakakaakit sa kanila. Una at pangunahin, regular silang nag-ipon at namumuhunan. Dapat sumunod ka. Panatilihin ang halaga na maaari mong bayaran,
na dapat ay hindi bababa sa 0% ng iyong kita. Hindi alintana kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, malapit ka nang mag-adjust sa pamumuhay ng wala ang 0% na yon. Gayon din, kung hindi mo kayang bayaran yon sa sandaling ito, magsimula sa maliit at gumawa ng iyong paraan. Huwag kailanman gumuhit sa pera. Unti-unting tumataas iyon sa 20% sa paglipas ng panahon. Kung nakakuha ka ng pera na hindi mo inaasahan, ilagay mo rin ito sa iyong ipon. Kung sakaling magbenta ka ng isang bagay, makakuha ng gantimpala, o makakuha ng diskwento sa tungkulin, gawin din ito. Madalas tayong magkaroon ng masamang gawi sa pera bilang mga bata. Ang pag-iipon ay isang uri ng parusa dahil pinipigilan tayo nito na makuha ang gusto natin, samantalang iniuugnay natin ang paggastos ng pera sa kasiyahan. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa pagtanda, dahil madalas naming ginagastos ang aming mga kita sa lalong madaling panahon. Ang karamihan ng mga tao na nakamit ang kalayaan sa pananalapi ay binaliktad ang kanilang pag-iisip at ngayon ay nasisiyahan sa pamumuhunan at pag-ipon ng pera. Sinusuportahan din ni Tracy ang kanyang tinutukoy bilang wedge theory. Sinasabi niya na mapapabilis nito ang iyong paglalakbay sa kalayaan sa pananalapi. Kapag ang isang tao ay kumikita ng mas maraming pera, ang kanilang mga gastos ay karaniwang tumataas. Gamit ang wedge hypothesis, sa tuwing makakakuha ka ng pagtaas sa sweldo dapat mong asahan na makatipid ng 50% ng increment. Ang natitirang 50% ay maaaring gastusin, ngunit dapat kang mangako sa pag-ipon. Kung gagawin mo ito, depende sa edad na nagsimula ka, makakaipon ka ng napakalaking kabuuan at makakarating ka sa kalayaan sa pananalapi ng mas mabilis. At ano pa ang ginagawa ng mga milyonaryo? Bago i-invest ang iyong mga ipon, humingi ng mahusay na payo sa pananalapi. Pumili ng financial advisor na kumita ng malaki dahil malamang na namumuhunan din sila sa mga industriyang inirekomenda nila sa iyo. Mag-explore bago ka mag-ambag. Ilipat ng unti-unti at aktwal na tingnan ang lahat tungkol sa malamang na haka-haka. Huwag kailanman pahintulutan ang sinuman na pilitin ka sa pag-aayos sa isang pagpipilian. Insurance sa proteksyon sa peligro, ano ang pinakamasamang sitwasyon na maaaring mangyari? Ay verify yon at pagkatapos ay gawin ang anumang maaaring kailanganin upang matiyak na hindi ito gagana. Hindi mo dapat ilagay sa panganib ang iyong pag-asa o swerte. Lahat ng bagay ay pantay-pantay, planuhin, coordinate, at pangalagaan. Kunin ang iyong family life insurance. Protektahan ang iyong tahanan laban sa sunog at pinsala. Isama ang auto liability insurance. Bukod pa rito, tiyaking palagi kang may kalidad na health insurance. Huling piraso ng payo kung paano maging malaya sa pananalapi, dahan-dahang makakuha ng kayamanan. Ang konsepto ng tambalang interes ay sumasailalim sa karamihan ng mga kapalaran. Lalong lumalago ang iyong pera habang naiipon ito. Ayon sa mga may akda ng The Millionaire Next Door, Thomas Stanley, at William Danko, kailangan ng karamihan ng mga milyonaryo ng 22 taon upang makamit ang kalayaan sa pananalapi. Nag-ipon sila, at patuloy silang nag-ipon. Maingat nilang pinipili ang kanilang mga pamumuhunan. Ang kanilang kayamanan ay lumalaki at lumalaki. Kung nais mong magkaroon ng iyong sariling pera, kailangan mong gamitin ang parehong matalinong mga gawi tulad ng mga milyonaryo. Sa konklusyon, kung gusto mong maging malaya sa pananalapi, magkaroon ng magagandang relasyon, maging fit at malusog, at magsaya sa iyong trabaho, sundin lamang ang payo sa buod ng aklat na ito. Naturally, marami pang impormasyon sa Brian Tracy tungkol sa mga gawi na kailangan mong buuin, kaysa sa posibleng saklawin namin sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, ito ay ganap na nakasalalay sa iyo. Bagamat hinubog ka ng iyong mga nakaraang pagpili, desisyon, at aksyon, ang mga pagpipilian, desisyon, at aksyon na gagawin mo ngayon ay humuhubog sa iyong hinaharap. Ang pagkuha ng mga tama at pagbuo ng milyon-milyong mga gawi upang makarating doon ay mahalaga sa pagiging taong gusto mong maging sa hinaharap. Salamat po sa inyong pagtangkilik.